Magandang umaga mga ka-mercenary, may bagong maharlika ang nagpadala na rin ng tulong ngayon sa aking nasa sakupan, salamat sa padala pong runestone. Shout out sa iyo, Baron Jo Marie, Abaratige. Salamat po sa inyong lahat. Ang nakaraan, sinimulan na nila Alfoy at Vanessa gawin ang mga magic mana concentration array para sa paghahanda ng mga mercenary. Nababaliw si Alfoy kung paano niya gagawin ang mga ito sa tamang oras. Pero dahil sa tulong ni Vanessa, nagawa nila matapos ang 100 concentration array sa loob lamang ng 2 araw, na agad namang ikinabagsak ng kanilang katawan. Na mag-uumpisa na rin ang pagpapalakas sa mga mercenary para wing night ang mga ito. Pagpapatuloy, mga sandali na nagpapatuloy ang pag-aayos sa mana concentration array, halos lahat ng mersenaryo ay binago ang kanilang kontrata at ginawang panghabang buhay na serbisyo. Magiliw ding nanumpa ng katapatan sa kamahalan ang mga bagong miyembro. Hindi na nila pinag-isipan pa ang alok na makakatanggap sila ng pagsasanay sa paggamit ng mana at ang posibilidad na maging isang kabalyero. Para sa kanila, wala nang mas hihigit pa roon. Narinig mo ba, may usap-usapan na planong ituro sa atin ng kamahalan ang mana cultivation technique ng pamilya nila. Nako, kalokohan yan. Ang mana cultivation technique ay pinakamalaking sikreto ng isang pamilya. Sino ba naman ang magtuturo sa atin yan? Ikaw ba, ituturo mo yan? Pero, magiging bahagi na tayo ng puwersa ng lupain. Siguro naman, kahit papaano, may ituturo silang kapakipakinabang sa atin. Oo naman, malamang ay pipili sila ng madali lang nating matututunan. Huwag lang nating itaas ng sobra ang ating mga pag-asa, aabutin din yan ng mga taon ng pagsasanay. Sabik na sabik ang mga mersenaryo na matuto ng mana cultivation techniques. Patuloy na kumalat ang mga usap-usapan, kahit hindi pa kumpirmado. Ngunit hindi rin naman ibig sabihin na wala silang mga alalahanin. Bagaman walang kaalam-alam ang mga karaniwang tao, sigurado naman ang mga veteranong mersenaryo na malapit ng sumiklab ang digmaan. Si Count Desmond na isa sa matataas at makapangyarihang pinuno, hindi ito basta mananahimik na lamang sa oras na may umatake sa kanya o sa kanyang nasa sakupan, tanda na talagang magiging matindi at delikadong laban ang papasukin ng teritoryo ng ating bida. Sa kabila nito, pinili pa ring manatili ng mga mersenaryo sa Fenris Estate, kahit pa nanganganib ang kanilang mga buhay. Ang pag-asa na maging isang kabalyero at makatanggap ng isang mana cultivation technique ay sapat ng dahilan upang manatili sila. Ngunit hindi tulad ng iba na nagbago sa panghabang buhay na kontrata, nag-aalangan pa rin sina Kaur at ang Cerberus Mercenary Corps na gumawa ng desisyon. Lintik, ano ba ang gagawin natin? Kung tatanggapin natin ang alok, magiging nakatali tayo rito sa buong buhay natin. Kamot sa ulo si Kaur habang pinagsasama-sama ang kanyang unit. Sa kanyang kakayahan, tiyak na makakakuha siya ng titulo bilang kabalyero kahit saan pa siya magpunta. Bilang isang pambihirang mersenaryo na nagsanay rin sa mana at mas may kasanayan pa kaysa sa karamihan ng mga kabalyero, tiyak na mayroon siyang kakayahan. Gayunpaman, ayaw niyang isuko ang kanyang kalayaan para sa matigas na buhay ng isang kabalyero at pinili na manatili bilang isang mersenaryo. Kaya, ano na, kailangan nating magdesisyon bago matapos ang mana concentration array. Sa tanong ni Kaur, ang ilang miyembro ay nag-aalangan na nagkatinginan bago sumagot. Susunod kami sayo, Kapitan. Hindi naman sigurado kung ano ang maganda sa pagiging kabalyero, pero, oo, parang maganda nga. At ang mana cultivation technique, oo, magandang ang matuto tayo noon, dahil mas lalo tayong lalakas. Pero hindi naman lahat ng sumubok ay nagtatagumpay, di ba? Siguro may paraan ng kamahalan para maging epektibo ito. Sila rin, hindi masyadong umasa sa usap-usapan na ituturo sa kanila ang cultivation technique ng pamilya. Inasahan lang nila na magiging mas mahusay ito kaysa sa mga murang, pangunahing teknik na matatagpuan sa pamilihan. Pagkatapos ng lahat, hindi madaling hawakan ang mana, at halos walang sinuman ang nakakaintindi sa mga pangunahing teknik upang magamit ng maayos. Gayunpaman, laging nagagawa ng kamahalan ang mga pinakamalaking gawaing kababalaghan, kaya mayroong bahagyang pag-asa na baka talaga ay magagawa niyang magturo ng isang bagay na mahalaga sa isang madaling maunawaan na paraan. Pero hindi sapat ang pag-asang ito upang mapigilan ang alalahanang nararamdaman nila. Nagkatinginan si Kaur, sinusubukan ang mga malamig na reaksyon ng mga miyembro. Sino mang gustong umalis ay maaaring umalis.
Ituring ninyong wala na kayo sa Cerberus Mercenary Corps. Kahit sinabi niya iyon, walang sinuman sa mga miyembro ang humakbang pasulong. Pagkatapos ng lahat, hindi simple ang umalis sa Cerberus Mercenary Corps, kailangan mong iwanan ang kahit isang kamay. Naunawaan ng lahat na ang pagiging kasama sa mga salita ni Kaor ay magdudulot lamang ng mas maraming gulo. Mga bata ko, mayroon kayong katapatan. Hindi ba? Kung walang katapatan, ang isang mersenaryo ay walang halaga, kundi isang bangkay. Isang bangkay lang, tandaan ninyo yan, sabi ni Kaor sa mga kasama nito. Sa mga salita ni Kaor, bahagyang ibinaba ng mga miyembro ang kanilang mga ulo, tinatago ang kanilang mga damdamin. Parang sinasabi niya na gagawin niya silang mga bangkay kung magtataksil sila sa kanya. Kapag may nagtangkang umalis, mababaliw siya. Malamang nahihingin niya ang isang kamay, tatawagan silang mga traidor o ano paman. Pero, nakakatuwa ring manatili dito, Habang nagsisimulang kumalat ang bahagyang pag-aalinlangan, bumalikwas si Kaor. Dati, aalis na siya agad kapag inalok ng panghabambuhay na kontrata. Pero ngayon, sa kung anong kadahilanan, nag-aatubili siyang umalis na lang. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Napamahal na ba ako rito? Ano man ang isipin niya, walang dahilan para maramdaman niya ang ganitong pakiramdam na pagmamahal sa samahan nila ng ating bida. Si Ghislaine, si Belinda, si Gillian, si Claude, silang lahat ay kakaibang tao, bawat isa sa kanila ay talagang napalapit na sa akin. Dahil ba sa pakikisalamuha sa lahat ng mga kakaibang ito ay naging kakaiba na rin siya. Habang nag-aalala pa rin si Kaor sa hindi nalutas na suliranin na ito, maingat na nagsalita ang isa sa mga miyembro. Sa totoo lang, kung aalis tayo dito, mauuwi lang tayo sa pagkuha ng maliliit na trabaho sa Hilaga ulit, di ba? Tama, mamumuhay lang tayo ng malaya habang gumagawa ng mga kakaibang trabaho kung saan-saan. Pero sa totoo lang, hindi ba nakakatuwa dito? Kakaiba ang kamahalan, pero nakakatuwa siyang kasama, di ba at laging ma-action ang buhay natin rito? Iyon ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Ang Fenris Estate ay isang lugar na tumatakbo sa ibang daan kumpara sa ibang mga teritoryo. Si Ghislaine, ang kamahalan, ay ganap na iba sa ibang mga maharlika. Oo, minsan ay maaari siyang maging walang pag-iingat at kumilos na parang isang hayop, ngunit siya ay isang hindi may kakailan na nakakatuwang tao na kasama. Nakita ng mga miyembro ang ekspresyon ni Kaor na nag-udyok sa kanila na magpatuloy, kaya't naglakas loob silang magdagdag pa. Sa pinakamababang antas, habang narito tayo, pakiramdam ko ay makikipaglaban tayo hanggat gusto natin. Hindi ba't mas maganda yan kaysa sa pag-aaksaya ng panahon? Hindi siya nagkamali. Ang ikalawang digmaan kay Desmond ay halos nasa abot tanaw na, at sa personalidad ni Ghislaine, malinaw na mas maraming labanan ang sesebog. Saan man siya magpunta, bukod pa rito, nakatakdang maganap ang ikalawang ekspedisyon upang tuklasin ang Forest of Beasts sa lalong madaling panahon. Walang lugar na tulad ng Fenris pagdating sa isang tuloy-tuloy na serye ng malalaking pangyayari. Nakita ang interesado na ekspresyon ni Kaur, ang miyembro ay nagpatuloy na parang nagtutulak ng punto. At kung lalabas tayo para kumuha ng trabaho sa Hilaga, walang patakaran na nagsasabi na hindi tayo makikipaglaban sa kamahalan, di ba? Kung mangyayari iyon, kailangan nating sumali sa kabilang panig at labanan siya. Sa tingin mo, kaya mo yun, tanong ng mga ito kay Kaor. Baka masyadong mabigat iyon. Bulong ni Kaor nang hindi niya namamalayan. Lalabanan ng baliw na iyon na kamahalan. Walang ibang nakakatakot sa kanya, ngunit sa kung anong kadahilanan, si Ghislaine ay nagbigay sa kanya ng hindi mapalagay na pakiramdam. Marahil ay dahil winasak na siya ng gusto ni Ghislaine noon, ngunit ang kanyang mga ugat ay umatras sa ideya ng makipaglaban sa kanya muli. Gayunpaman, hindi naman maaari na mamuhay siya ng walang kapanapanabik at mapanganib na mga trabaho. Ngunit ang ideya na makasama pa sa panig ng Fenris ay halos nakakatawa at nakakagolek sa kanya. Nakakrus ang mga braso, malalim na nag-isip si Kaor. Nang tiningnan niya ang mga miyembro, lahat sila ay nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. Ang mga batang ito ay hindi lang marunong maging tapat. Na may bahagyang pagngiti, tumanggo-tango si Kaor. Sa totoo lang, nakapagdesisyon na siya. Nagpapanggap lang siyang nag-aatubili dahil sa kanyang pagmamataas. Kung aalis siya sa teritoryong ito,
kung saan napakaraming kapana-panabik na bagay ang naghihintay, pagsisisihan niya ito habang buhay. Sige na, lintik, magiging kabalyero na tayong lahat. Sabi nito sa kanyang mga tao na may ngiti sa kanyang mukha. At sabay-sabay nagsigawan ang mga tao ni Kaur, ayun lang pala ang inaantay ng mga ito, dahil lahat pala sila gustong manatili sa puder ng ating bida. Ang paggala-gala ng walang direksyon ay ayos lang sa isang araw o dalawa, ngunit hindi sila maaaring mamuhay ng ganoon magpakailanman. Ang manatili dito ay mas mahusay kaysa sa manatili sa isang masikip na teritoryo. Bukod pa rito, tuturuan sila ng mana cultivation technique at bibigyan pa ng knighthood, sinumang tumanggi dyan ay magiging isang tanga. Ang katotohanan na ang teritoryo ay maliit at mahina ay hindi issue. Walang ibang lugar na mag-aalok sa kanila ng ganitong mga kondisyon. Nagmamalaki na nagsalita si Kaur. Ako ang magiging Knight Commander. Tandaan ninyo iyan, sabi nito sa kanyang mga tauhan. Paano si Instructor Gillian? Hindi lang basta uupo at manunood ang taong yun, tanong naman ng isa sa mga kasama nito. Ha, agawin ko sa kanya ng sapilitan. Kung gugustuhin ko, kaya kong tapusin ang matandang iyon sa lalong madaling panahon. Kaya, ako ang Knight Commander, naiintindihan ninyo, matapang na sabi ni Kaur. Wow! Kaur, ang Knight Commander ng Fenris Knights. Sigawan ng mga ito, nagpalakpakan muli ang lahat, hindi naman sa nagmukhang kahanga-hanga si Kaur o na talagang naniniwala sila na matatalo niya si Gillian. Inaasahan lang nila ang isang nakakaaliw na laban na panunuurin. Ang sariling proklamang Knight Commander Kaur ay nagbigay ng isang mayabang na pose sa kanyang mga tauhan, itinaas ang kanyang kamao sa hangin, at sabay poseng ng napakatindi. Ako ang Knight Commander. Sa mga salita ni Ghislaine, si Kaur ay kumurap, pagkatapos ay nagtanong. Hindi ikaw, hindi ako, hindi ikaw. Anong klaseng kamahalan ang gagampanan ng papel ng Knight Commander mismo? Ginagawa ko ang lahat sa sarili ko. Hindi, huwag mong gawin ang lahat ng mag-isa, ibigay mo na lang sa akin, sabi nito sa ating bida dahil. Binasag ni Ghislaine ang pangarap ni Kaur. Mas madali para sa akin na hawakan ito sa ngayon. Mamaya, kapag lumaki ang ating mga puwersa at magreorganisa tayo, magdedesisyon tayo para sa bagay na iyan, sabi ni Ghislaine. Doon, umatras si Kaur sa sandaling yon. Kaya, ibibigay mo sa akin kapag dumating ang oras. Tingnan natin, depende sa sitwasyon. Magkakaroon ng maraming kompetisyon, kaya sino ang nakakaalam kung makakaya mo? Hindi ka ba masyadong magaling lumaban, kung kaya mong manalo sa kanilang lahat sa hinaharap? Walang duda na ikaw ang hahawak ng posisyon na iyon. Sa panunuya ni Ghislaine, si Kaur ay nagreklamo, nakatayo na bahagyang nakasandal. Magaling akong lumaban. Sige, kung gayon tingnan natin kapag dumating ang oras. Pagkatapos na matuto ang lahat ng mana cultivation at na-assess natin ang kanilang mga kakayahan. Wala akong pakialam, ako pa rin ang magiging pinakamahusay. Sabi ni Kaur na talagang mataas ang tiwala niya sa kanyang sarili. Oo naman, aasahan ko iyan. Anyway, maganda ang ginawa mong desisyon. Magpatuloy tayong magtrabaho ng maayos ng magkasama. Sa panunumpa ni Kaur ng katapatan kay Ghislaine at pagpirma ng isang panghabambuhay na kontrata, ang Cerberus Mercenary Corps ay nawala sa kasaysayan, dahil sila ngayon ay parte na ng hukbo ng ating bida ng panghabang buhay. Tinapik ni Ghislaine si Kaur sa balikat at iniabot sa kanya ang 2 libro. Dahil nagpasya kang sumali, dapat bigyan kita ng regalo. Kunin mo ang mga ito. Ano ang mga ito? Ang mga ito ay ang mana cultivation technique at swordsmanship manual ng pamilya. Siyempre, gumawa ako ng ilang pagbabago upang angkop para sa iyo. Ang mga ito ay dapat na mas kapaki-pakinabang kaysa sa ginagawa mo ngayon. Wow! Sabi ni Kaur na talagang tuwang-tuwa ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Kaur habang nakatingin kay Ghislaine. Dumating siya rito na naghahanap ng posisyon ng Knight Commander, ngunit si Ghislaine ay nag-aabot sa kanya ng isang napakagandang regalo. Hanggang ngayon, si Kaur ay gumagamit ng isang murang mana cultivation technique, ngunit sa pamamagitan ng kanyang talento, tapang, at hindi mabilang na mga laban, nagawa niyang itulak ang sarili sa isang disenteng antas. Ipinagmalaki niya ang katotohanan na, sa kabila ng kanyang magaspang na pamamaraan, nalampasan niya ang karamihan sa mga kabalyero. Ngunit hindi ibig sabihin na hindi siya nagugutom para sa isang mas mahusay na mana cultivation technique.
Habang nagpapabuti ang kanyang kasanayan, mas malinaw niyang naramdaman ang pader sa harap niya, ang limitasyon ng isang taong bumuo ng kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng likas na ugali sa halip na maayos na hanay ng kaalaman. Kaya't patuloy siyang naghahanap ng mga laban at mapanganib na mga lugar. Ito lang ang paraan na alam niya upang itulak ang sarili niya ng mas malayo. Para kay Kaur, ang mga libro na iniabot ni Ghislaine ay parang isang lubod na bumababa sa dilim, na magdadala sa kanya sa mas malayong antas. Ako, hindi ko inakala na ibibigay mo sa akin ang mga ito. Inakala niya na si Ghislaine ay magtuturo lamang ng mana cultivation technique sa ibang mga mersenaryo, dahil siya at si Gillian ay nasa antas na katulad ng mga kabalyero. Ngunit hindi niya inasahan na may ganito siyang inihanda para sa kanya. Nakikita ang pagkabigla ni Kaur, nagpatuloy si Ghislaine sa kanyang sariling mga salita. Napansin ko na mayroon kang maraming masasamang gawi, at ang balanse ng iyong katawan ay ganap na wala sa lugar. Upang magamit ng maayos ang mana, kailangan mong gamitin ang iyong buong katawan, ngunit nabigo kang gawin iyon, na nagpatapon sa iyong balanse. Ang iyong swordsmanship ay matalim mula sa lahat ng tunay na laban na pinagdaanan mo, ngunit ang iyong mga pundasyon ay lubos na. Kulang. Kung magsisikap ka sa ibinigay ko sa iyo, magagawa mong lampasan ang pader na iyon sa lalong madaling panahon. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Pagtataka ni Kaur. Nagtataka talaga si Kaur. Ang ibinigay ni Ghislaine sa kanya ay mga bagay na mahirap makuha kahit na mayaman ka pa. Gaano man kahalaga ang pamilya ng Ferdium Count dahil sa panlabas na mga pangyayari, hindi yun nagpapabawas sa halaga ng kanilang mga diskarte. Ang Ferdium Count's family's mana cultivation method at swordsmanship lang ay kasing ganda ng anumang nandyan. Ano pa man ang sitwasyon ng Ferdium ngayon, si Count Ferdium mismo ay kinikilala bilang isang high-ranking knight. Hindi magiging pagmamalabos na sabihin na ang lakas na nagpapahintulot sa Ferdium na ipagtanggol ang hilaga ay nagmula sa mana cultivation technique at swordsmanship na ito. Sa madaling salita, hindi ito isang bagay na dapat ibigay na lang dahil naglaban sila ng magkasama ng ilang beses. Lalo pat ang mga labanan na iyon ay dahil lamang sa isang mercenary contract. Ginawa lamang ni Kaur ang binayaran sa kanya. Nakita ang pagkalito ni Kaur, mahinang tumawa si Ghislaine at sinabi, hindi ka magaling lumaban. Ibinibigay ko ito sa iyo para hindi ka mapatay sa anumang laban sa hinaharap at sa kung saan. Si Kaur ay sisigat sana, ngunit ibinaba niya ang kanyang ulo at dahan daw ang isinuksok ang mga libro sa kanyang mga bisig. Dahil sa pagmamataas, ayaw niyang ipakita kung gaano niya nagustuhan ang regalo, ngunit halos hindi niya mapigilan ang kanyang kagalakan. Sinubukan niyang hindi ngumiti, ngunit isang ngiti ang patuloy na lumalabas. Kinagat ang kanyang labi upang mapanatili ang kanyang mukha, si Kaur ay nag-alok ng kanyang pasasalamat na may kakaibang ekspresyon. Ako, magaling akong lumaban, alam mo yan, pero anyway, malugod kong tatanggapin ang mga ito. Ehehehe. Oo, kung hindi mo naiintindihan ang isang bagay habang nagsasanay ka dito, pumunta ka at magtanong. Kailangan mong magsikap. Kung ayaw mong maiwanan ng iba, iyon ay. Marami tayong mga talentadong tao dito. Nako, parang may makakakaya sa akin sa mga yon. Dudurugin ko ang sinumang magtangkang humadlang sa akin, matapang na sabi ni Kaur. Si Kaur, sabik na magsimula, ay mabilis na tumango at tumalikod upang umalis ng walang maraming seremonya. Hindi nag-isip si Ghislaine sa kakulangan ni Kaur ng magandang asal, alam niya ng higit sa sinuman kung ano ang nararamdaman ni Kaur sa sandaling iyon. Nakahawak sa doorknob, si Kaur ay tumigil sa isang sandali. Sa kung anong kadahilanan, namula ang kanyang ilong. Simula nang mawala ang kanyang pamilya bilang isang bata, nabuhay siya ng matindi, nagpupumilit na mabuhay. Mayroon bang gumawa ng ganito para sa akin? Sabi nito sa sarili na talagang nakaramdam siya ng kakaibang tuwa at kagalakan, halos maiiyak dahil sa kabutihang pinakita ni Ghislaine sa kanya, dahil parang pamilya o kadugo ang turing sa kanya ng ating bida. Wala, lumaki siya sa isang mundo kung saan ito ay pumatay o mamatay. Kaya't kumilos siya ng mas malupit, mas walang ingat, parang isang baliw. Kung hindi niya ginawa ang mga ito, si Kaur, isang taong nabuhay sa mga lansangan ay hindi sana nakaligtas. Sa ilang paraan, ito ay ang kanyang paraan lamang ng pakikipaglaban para sa kaligtasan, at sa iba pa, marahil ito ay ang kanyang sama ng loob sa mundo.
Nagdikit ang ngipin ni Kaur, sinusubukang pigilin ang kakaibang emosyon na bumubuhos sa loob niya. Ito ay, tinuturuan niya ako nito dahil gusto niya akong maging kapaki-pakinabang sa labanan. Dahil lalaban ako sa mga front lines. Sinubukan niyang ibaba ang mga intensyon ni Ghislaine, ngunit sa kaibuturan, alam ni Kaur na hindi iyon ang katotohanan. Walang sino man ang magbibigay ng isang bagay na napakahalaga. Sa isang panlaban na piyesa, ang ilang mga barya na isinuksok sa kanyang kamay at pagkatapos ay itinapon sa larangan ng digmaan, iyon lang ang inaasahan. Iyon ang uri ng relasyon na mayroon siya at si Ghislaine mula sa simula. Lintik, sa Forest of Beasts, sa mga digmaan, at sa bawat labanan, hindi kailanman tinrato ni Ghislaine ang mga mersenaryo bilang mga simpleng gamit. Lagi siyang nagsisikap na iligtas ang maraming buhay hanggat maaari, nakatayo sa pinakamapanganib na punto mismo, hindi nagtatago, kundi nauuna na ibuwis ang buhay. Para sa lahat na maaaring gumamit siya ng anumang paraan na kinakailangan upang makamit ang kanyang mga layunin, si Ghislaine ay hindi isang taong kumikilos sa mga walang kwentang paraan. Sige, Lintik, tingnan natin ito hanggang sa dulo ng magkasama, sabi ni Kaur na talagang nanindigan na ito na talagang magiging loyal siya sa ating bida hanggang dulo ng laban na gustong abutin ng ating bida. Pagkatapos mag-atubili sa isang sandali, binitawan ni Kaur ang doorknob at bumalik upang harapin si Ghislaine. Tinitigan niya ang mausisang ekspresyon ni Ghislaine sa loob ng ilang sandali, pagkatapos ay dahan-dahang yumuko sa isang malalim na pagyuko. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagbibigay siya ng isang tunay, taos-pusong pasasalamat sa isang tao. Ano kayang kalalabasan ni Kaur pagkatapos nitong maabot ang isang antas ng pagiging knight, at hanggang saan kaya aabot ang katapatan nito sa ating bida? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!